Welcome back, guys. So this is our third vlog for this series on how to become a bodybuilding competitor. Okay, so this session, ang workout natin, guys, is pull. Ito yung pull A ko. No? So dito, ganun pa rin, nire-refine natin yung technique. So, mapapansin nyo, ang exercise natin is barbell row. Mapapansin nyo dito na kinokontrol ko talaga siya. At yung weight is super gaan. Ano lang to, guys. 10 kg per side. 40 kilos lang. So, light talaga siya. Pero, tinatry ko as much as possible, i-pause siya sa taas. And then, dahan-dahan control. Next exercise is reverse pec deck para sa ating rear delts. So dito, guys, start na to ng week 2 ng trainings namin. So tapos na yung week 1, week 2 na to. And then ngayon sa start ng week 2 na to, hindi ko pa rin na-perfect, no? Yung every principle when it comes to prepping, when it comes to training, super pa rin, adjusting pa din. Nahihirapan ako most definitely sa consistency, just like what I've talked about last video. Yun talaga, parang yun yung hinahabol ko, or yung kailangan ko pa i-improve, consistency, no? Most definitely lalo na sa pagpe-prep, no, sa food in general, kasi doon talaga hindi ko na-hit yung macros ko. So this past 2 weeks pala, ang current macros ko is, or ang current calories ko is 2350, no? And then goal is sa macros, ang protein natin is 160 grams. Ang carbs is 300 grams. And then yung fat is 50 grams. 55, sorry. So, yun yung macros ko. And this past 2 weeks, sobrang hirap talaga. Nahihirapan ako maging consistent doon. There are days na na-hit ko siya, pero most of the time hindi pa. Ayun. Meron akong prep na mga meals, pero ang nape-prep ko lang talaga is chicken. Tapos yung rice ko, minsan binibili ko lang siya sa 7-Eleven. Pero natatrack ko naman yun. Usually yung sa 7-Eleven, yung isang rice nila doon is 200 grams. So, tansyado ko naman. Pero yun. Yung last exercise pala is yung basic lat pull down, and then this one is chest supported row para sa rhomboids natin, no? Upper back. Every exercise dito, guys, mapapansin nyo, magaan yung weight na ginagamit ko. Pinaprioritize ko kasi this time yung squeeze and control nung muscle, no? Na-avoid ko muna na magkaroon ng momentum or swinging. Focus ako sa paggamit ng muscle talaga. Yan, ma-avoid din yung pag-use ng biceps. So ayun, back tayo sa sa days. So yeah, overview lang. Ganun pa rin, hirap pa din. Hinahanap ko pa rin kasi yung parang momentum ko. Hinahanap ko pa na makuha kung ano yung parang tamang flow, o makuha ko yung routine. Sa ngayon kasi hindi ko pa siya talaga na ma-master. So etong early days o early weeks, ang focus ko is maging consistent. Training wise, everything is good naman. Nakakapag-train ako ng maayos, pero nutrition-wise, doon medyo pumapalpak pa. Marami pa rin tayong hindi na hihit na nasusunod. Etong exercise na to pala is single arm, high to low lat pull down.
dapat yung may yan yung isa yung may bench ka, so walang free at that time. So ito ginamit ko na lang yung lat pull down machine. Importante dito guys, ma-feel nyo yung lower lats nyo. Yan, lower lats yung magana yan. Tapos okay lang yan na hindi nyo siya masyadong ibaba yung nyo pag pinupull down nyo siya, kasi tendency nun pag binaba nyo siya ng sobrang baba, magra-round na yung shoulders nyo, tapos yung elbow nyo mapupunta na sa likod. Target natin is lower lats or yung lats in general. Pag lumampas ka dun sa degree na yon, may hit mo na yung rear delts, which is not the target muscle na ini-aim natin. Okay, this time classic bicep curl, preacher curl, sorry. Ayun. So yeah, yun yung mga learnings natin ngayon. Next video pala, abangan nyo, meron akong bagong adjustment na ginawa. Kasi yun nga, paulit-ulit ako pero hinahanap ko pa rin yung flow, routine na babagay sa akin. Kasi yun yung natutunan ko guys, na hindi nyo dapat, maraming contents, maraming YouTube videos na parang ang taas ng standard when it comes to morning routines and all, ganyan. Everything about morning, alam mo yung benefits nun. Pero if you look at it, dapat hindi ka mag-against sa energy ng katawan mo. Kailangan sundan mo yung flow of energy mo. Kaya dapat makinig ka sa katawan mo kung ano yung ginagawa mo the whole day. Pakinggan mo yung katawan mo. Yun yung natutunan ko this past 2 weeks ng pagsisimula ko this time or this training on how to become a bodybuilder, no? So yeah, so first 2 weeks or first week, adjustments, and then yung maganda kasi dito sa bodybuilding guys, hindi lang katawan yung tinetrain mo dito, tinetrain mo rin yung discipline, yung mental health mo. Yun, may kasama din siyang sa mind, no? Self-discipline, isa yan sa mga key things when it comes to bodybuilding. Kasi kapag wala ka nun, hindi ka aasenso or hindi ka mapupunta sa taas dito sa sport na to. Okay, yun na muna for now, and please like nyo guys yung video and subscribe para makasubaybay kayo sa buong journey ko on how I become a bodybuilding competitor. Next clip is a physique update muna after this full workout. Thank you guys. See you next.